Setyembre 10, 2025, 11:49 NIU. Makikita natin ang hinihinalang mamamatay tao ni Charlie Kirk na papunta sa campus ng Utah Valley. Mapapansin ninyong paika-ika siyang naglalakad dahil may bolt-action rifle siyang tinatago sa pantalon. Noong 11:52 NIU, dumating siya sa campus. Dumaan siya sa mga hagdanan at umakyat sa bubong papunta sa lugar ng pamamaril. Pumwesto siya at naghintay ng tamang pagkakataon para makabaril. Matapos ang 31 minuto, isang putok ang pinakawalan niya. Tinamaan si Charlie Kirk sa leeg at agad siyang tumakas. Sa oras ng paggawa ng video na ito, hindi pa rin siya natatagpuan ng mga awtoridad. At ganito niya sila nalusutan. Ika-10 ng Setyembre sa Orem, Utah. Nasa Utah Valley University tayo, kung saan mahigit 3,000 kabataan ang nagtipon sa labas, sabik sa isa sa huling mainit na araw ng tag-init upang makipagdebate sa isang lalaki, si Charlie Kirk. Sa mga nakaraang taon, nakilala na si Kirk. Marami na siyang ginawang mga event na katulad nito ngayon sa mga campus sa buong bansa. Dahil sa mga viral clip ng mga event na ito, nagkaroon siya ng maraming tagahanga at kritiko. Ano ang isang babae? Ano ang babae? Bobong tanong yan. Hindi mo masagot kung ano ang babae. Hindi ito pala isipan. Dahil dito, laging may kasamang private security si Charlie sa mga event na ganito. Makikita mo nga sila sa karamihan ng mga video clip. Pero ngayon, mas lalala pa ang mga pangyayari. Ang event na ito, ang unang event ng American Comeback Tour na inianunsyo ni Charlie noong Agosto. Hindi ito nakaiwas sa kontrobersya. May umiikot ng petisyon dito sa campus na nananawagan sa mga administrador ng kolehiyo na pigilan siyang magsalita. Magsisimula ang event ng eksaktong 2:00 ng tanghali. Bukod pa sa sariling security niya, may 6 na unipormadong pulis ng UVU sa lugar. Dagdag pa ang ilang mga plainclothes na opisyal sa event para pamahalaan ang mga tao. Ayon sa ulat, dumating si shooter sa campus ng 11:52 ng gabi. Ayon sa pulisya, mukha siyang nasa edad ng kolehiyo at hindi siya kapansin-pansin sa campus. Dumaan ang armadong lalaki sa mga hagdanan at umakyat sa bubong papunta sa lugar ng pamamaril. Ang lugar ng pamamaril ay nasa 130 metro o 420 talampakan mula kay Charlie. Ayon sa ulat, ipinapakita ng social media clip na ito ang suspect sa kanyang pwesto bago ang pamamaril. Maririnig mo ang nagre-record na nagsabi, may tao sa bubong doon. Ayun, tumakbo lang siya mula doon kung saan itinuturo ng daliri ko. Tumakbo pasok. Ito ang tanawing nakita ng taga-baril sa pangyayari. Makikita sa ibang social media clip si Charlie na pumapasok sa event noong 12:00 tik. Naghahagis ng mga paninda sa mga taga-suporta na malapit. Noong 12:23 NG, naririnig natin si Charlie na nakikipagdebate sa audience tungkol sa mass shooting sa Amerika. Makikita natin dito si Charlie na kumuha ng mikropono para magtanong. Tama ba? Pagkababa niya ng mikropono, may narinig na putok. Tinamaan si Charlie sa leeg, malapit sa kanyang carotid artery. Nakikita natin siyang umatras at dumugo bigla ang leeg niya. Nagkagulo ang mga tao sa buong campus habang nagsimulang tumakas si shooter. Babalikan natin ang pagtakas na ito maya-maya lang. Malapit sa tolda, ilang segundo matapos ang pamamaril, nakita natin ang mga unang rumesponde na binuhat si Charlie at agad siyang dinala sa isang SUV. Dinala siya sa Timpanogos Regional Hospital sa Orem, na mga 5 minuto lang ang layo mula sa campus. Pagdating ni Charlie sa ospital, naka-lockdown din ang Utah Valley campus at nagsimulang bakuran ng mga awtoridad ang bubong ng sentro kung saan naroon si shooter. Bandang 1:45 ng hapon, mga 1 oras at 20 minuto matapos ang pamamaril, iniulat ng Associated Press na nasa kritikal na kondisyon si Charlie sa ospital. Pagkalipas ng 50 minuto mula sa ulat, bandang 2:40 ng hapon, kinumpirma ni Pangulong Trump ang pagpanaw ni Charlie Kirk. Iniwan niya ang asawa at 2 anak, isang 3 taong gulang na babae at isang taong gulang na lalaki. Sa kasamaang palad, kasama niya ang buong pamilya niya sa campus nang mangyari ang pamamaril. Sa gitna ng kaguluhan,
Makikita sa isang social media clip na gumagalaw ang suspek sa bubong matapos ang putok ng baril. Sabi ng mga investigador, lumipat ang suspek sa kabilang bahagi ng gusali, tumalon, at tumakas palabas ng campus papuntang kalapit na barangay. Nakunan ng kamera sa campus ang kanyang pagtakas at inilabas ito ng mga investigador kagabi. Sa video clip, makikita sa itaas ang oras na 12:23 ng tanghali. Ilang segundo lang ito matapos pumutok ang baril. Makikita rin na tumayo ang suspek mula sa kanyang pwesto at tumakbo papunta sa dulo ng gusali. Pagkatapos, yumuko siya sa lupa at tumalon. Sa tingin ko, nasaktan niya ang binti niya sa pagtalon. Pero baka mali ako. Ibinahagi ng mga investigador na nakuha nila ang bakas ng sapatos, bakas ng palad, at bakas ng bisig mismo sa lugar kung saan siya tumalon mula sa gusali. Isinasagawa ngayon ang DNA analysis sa lahat ng mga iyon. Pagkatapos tumalon, makikita natin ang suspect na naglakad sa parking lot at nawala sa paningin ng kamera. Bumalik siya sa lugar na dati niyang pinupuntahan, ang campus. Sa oras ng paggawa ng video na ito, ang mga investigador ay nag-ikot sa mga lugar na ito. Kinontak ang lahat ng maaari nilang makausap gamit ang kanilang mga doorbell camera at masusing nagsiyasat sa mga komunidad na iyon. Sinusubukang tukuyin kung may mga elitista. Sa kabutihang palad, ang parehong kamera mula sa simula ng video ay nakakuha rin ng kanyang pagtakas. Dito, makikita ulit natin siyang naglalakad sa gitna ng field sa harap ng kamera na tila nagmamadali. Sa pagkakataong ito, nawala siya sa likod ng bahay. Pero pagkatapos ay muling lumitaw sa kabilang side at lumabas sa view ng kamera. Nakita rin nila ang isang high-powered bolt-action rifle na pinaniniwala ang ginamit na sandata sa pagbaril kay Kirk. Nakita ang rifle sa masukal na lugar na tinakasan ng bumaril. Ginagawa na ang ballistic tests. Hindi pa inilalabas ng pulisya ang eksaktong make, modelo at kalibre. Pero ayon sa ulat ng New York Post, sinasabing ito ay isang Moser bolt-action rifle na may particular na kalibre. Hindi tulad ng semi-automatic rifle na automatikong nagre-reload kada gatilyo. Ang bolt-action rifle ay kailangang mano-manong iangat at hilahin ang bolt handle pagkatapos ng bawat putok para mailabas ang basyo at maipasok ang susunod na bala. Ang baril na ito ay gamit sa pangangaso ng malalaking hayop tulad ng usa, elk o sa long-range target shooting. Binanggit ko ang mga detalyeng ito dahil maraming nagsasabi online. Naggawa ito ng biyasang mamamatay tao o professional na marksman. Itinuro nila ang layo at katumpakan ng putok bilang suporta sa teorya nila. Itinuro rin nila na isang beses lang nagpaputok ang bumaril kumpara sa kay Trump sa Butler, Pennsylvania, na 3 beses muna at saka nagdagdag pa ng 5 putok. Mahina ang mga argumentong ito para suportahan ang teorya. Karaniwang ginagamit ang bolt-action rifle sa pangangaso ng usa, elk, at ibang malalaking hayop sa Estados Unidos. Bukod pa dyan, gaya ng nabanggit kanina, karamihan sa mga mangangaso ng usa ay inaayos ang kanilang rifle para tumama sa layong 100 hanggang 200 yarda na halos kapareho ng distansya ng putok sa campus na nasa 140 yarda. Kahit katamtamang sanay na mangangaso, lalo na may scope, ay kayang tamaan palagi ang vital zones ng usa, na katulad ng leeg ng tao. Kaya kahit delikado ang katumpakan, kaya itong gawin ng ordinaryong mangangaso at hindi ito patunay ng pagiging elite o professional. Siyempre, posible pa rin itong gawain ng isang professional na marksman, pero kulang pa tayo sa impormasyon ngayon. Gayunpaman, ininilathala ng FBI ang mga larawang ito upang matukoy ang suspek. Habang tinatapos ko ang video na ito kaninang umaga, inaresto ng pulisya ang isang suspek na nagngangalang Taylor Robinson. Narito kung paano siya natuklasan. Noong gabi ng Setyembre 11, isang kamag-anak ni Taylor Robinson ang lumapit sa isang kaibigang pamilya na nakipag-ugnayan sa Washington County Sheriff's Office na may impormasyong si Robinson ay umamin o nagpahiwatig na siya ang may kagagawan ng insidente. Ipinasa ang impormasyong ito sa Utah County Sheriff's Office at sa mga investigador ng Utah Valley University. Ang impormasyong ito ay ipinabatid din sa FBI.
Sinuri ng investigador ang karagdagang UVU surveillance footage at nakita si Robinson na dumating sa campus sakay ng abong Dodge Challenger bandang 8:29 ng umaga noong ika-10 ng Setyembre. Makikita siya sa video na suot ang maroon na t-shirt, mapusyaw na shorts, itim na sombrero na may puting logo at mapusyaw na sapatos. Nang humarap siya sa mga investigador sa Washington County noong Setyembre 12 ng madaling araw, suot pa rin ni Robinson ang parehong damit gaya sa surveillance images.